Samantala, positibo ang reaksyong natanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga mambabatas ng kanyang ibahagi ang accomplishments at developing projects ng administrasyon sa sektor ng enerhiya sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. At may report si Camille Gonzales. Mga prioridad na hakbang at kaunlaran na nakamit ng bansa sa sektor ng enerhiya. Ilan nga yan sa mga paksang umani ng papuri sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ang mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente sa mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino sa gitna ng krisis sa langis at enerhiya. Kaya upang matugunan ito, nais ng Pangulo na simulan ng pag-amyenda at pagsasaayos ng mga sistemang pinaiiral ng mga electric utility. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Dagdag ng Pangulo, hindi kasalanan ng mga consumer ang system loss, kaya hindi sila dapat pinagbabayad para rito. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Mainit namang tinanggap ng mga mambabatas ang anunsyo ng Pangulo na oras na upang amyendahan ng EPIRA o Electric Power Industry Reform Act. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Layunin din ng administrasyon na magkaroon ng transisyon pagdating sa mode of public transportation sa bansa sa pamamagitan ng electric vehicle. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Nagbigay din ng Pangulo ng update tungkol sa 200 power plant projects na target matapos bago matapos ang kanyang termino. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Nadiskubre din ng pamahalaan ang tinawag ng Pangulo na National Treasure, ang 222 billion cubic feet ng natural gas na kaya mag-supply ng kuryente sa mahigit 1.6 milyong kabahayan hanggang 2034. Kabilang din sa mga prioridad ng administrasyon ngayon ang pagtatatag ng mga hydrogen power plant na ayon sa Pangulo ay nasa pre-development stage na sa Marinduque, Masbate, Zamboanga, Sibugay at Basilan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzales, 13 sa tanghali ng Congress TV.